Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ito ang Pilipinas sa dulo ng krisis. Ang show nito, hindi natatakot magsalita ng totoo kahit pa mag-init ang mga ulo ng mga nasa kapangyarihan. Ngayon, isang mainit na paksa ng parang apoy sa kagubatan. Mga Marines nananawagan na ang OFW iligtas ang Pilipinas. Colonel at Attorney Guanzon, umapoy na mga kaibigan. Oo, narinig nyo na yung tama na yan. Habang ang ating bansa ay nasa bingit ng krisis, korupsyon, geopolitical tension sa West Philippine Sea at economic struggles, narito ang mga matatapang na boses na tumatawag para sa pagbabago. At sa gitna nito, si Atty. Rowena Guanzon, ang dating COMELEC Commissioner na hindi natatakot magbardagulan para sa katotohanan. Siya'y parang leon na nag-aalab at kasama niya ang ex-AFP Colonel Ariel Crubin, isang dating Marine na endorsado niya para sa Senado. At ang tawag nila sa ating mga OFW, ang mga bayani sa abroad, na iligtas ang Pilipinas. Bakit? Dahil ang mga Marines at ex-military leaders ay nananawagan na. Hindi ito chismis, ito'y base sa totoong events. Halimbawa, noong April 2025, endorsado ni Atty. Guanzon si Colonel Corbin, isang decorated Marine na kilala sa kanyang tapang laban sa korupsyon. At ngayon, sa gitna ng mga protesta at calls for change, ang OFWs ay tinatawagan na bumalik at sumali sa laban. Iba. Para sabihing OFW kayo ang remittance heroes ngayon. Remit naman ang revolusyon. Pero seryoso mga kaibigan, manatili kayo dahil susuriin natin ito ng malalim, factual at walang takot. Subscribe na kung hindi pa at i-hit ang bell para sa higit pang katotohanan. Una, balik tanaw tayo. Ang Philippine Marines, ang elite force ng AFP ay hindi bagong baguhan sa pagtawag para sa pagbabago. Noong 1986, EDSA, silang isa sa mga unang sumuporta sa people power. At ngayon, sa 2025, na may mga reports na discontent sa military ranks, lalo na sa gitna ng geopolitical issues sa China at internal corruption. Halimbawa, isang post sa X mula kay Don Linocel noong Oktubre 2025 ay nagbanggit ng Marine Colonel na sasali sa trillion pesos march versus corruption sa November 30. Ito hindi aksidente, ito'y pattern. No? At sinong ex-AFP Colonel sa gitna nito? Si Ariel Crubin, isang dating Marine Colonel na nakulong noong 2006 dahil sa kanyang stand laban sa alleged corruption sa Arroyo administration. Siya ay isang bayani, Valor Awardee at ngayon ay kandidato para sa Senado ng nakaraang eleksyon. Ngunit ay sa kasamaang palad, siya po ay natalo. Inendorso rin po siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sino ang nag-i-endorse sa kanya nung panahon na yon? Walang iba kundi si Atty. Rowena Guanzon. Bakit? Dahil pareho sila ng paninindigan para sa transparency at hustisya. Sa kanyang endorsement noong April 3, 2025, sinabi ni Guanzon na si Corbin ay isang tunay na bayani na lalaban para sa PWD at ordinaryong Pilipino. Habang ang gobyerno ay nahaharap sa claims ng budget anomalies gaya ng blank spaces sa 2025 budget na binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Guanzon ay naglod sa tugon ni Marcos na nagpapakita sa kanyang fairness. No? Witty ba? Parang sabihin si Guanzon ay hindi DDS o dilawan. Siya ay pro-katotohanan. Kahit sino pang nasa Malacanang, tanong ko sa inyo, bakit hindi natin sinusuportahan ang ganitong leader? Deep dive tayo mga kaibigan. Sa history, ang Marines ay laging nasa forefront ng change mula EDSA hanggang sa anti-NPA operations noong 2022. Ay mga kaibigan, ano na po tayo?
50,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat at malapit na po tayo sa 100,000 subscribers. Milyon-milyon na po ang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung saan inilipat ang troops mula Sulu sa Luzon para labanan ang komunismo. Ngayon, ang tawag nila ay para sa non-violent reform. Gaya ng sinabi ni ex-PNP Chief Azurin, real change cannot be achieved through violence. Engaging, di ba? Share nyo sa comments kung agree kayo mga kaibigan. Ngayon, bakit ang OFWs Dahil sila ang backbone ng economy. Remittances na umaabot sa billions yearly na nagpapatakbo ng Pilipinas. Pero sa crisis ngayon, tulad ng tensions sa West Philippine Sea, kung saan ang US at Philippines ay nakaharap sa China, ang OFWs ay may global perspective. Isang post sa X mula kay John Conrad noong March 2025 ay nag-highlight ng 350,000 strong Philippine Merchant Marine bilang strategic asset. Intel at manpower sa buong mundo. Ay OFW, kayo ang spies without trying. Nakikita nyo ang mundo, kaya alam nyo kung ano ang kulang sa Pilipinas. Sa gitna ng calls for military involvement sa protest, gaya ng binanggit sa post ni Manuel L. Quezon III tungkol sa Marine General's observations noong 2020 na relevant pa rin ngayon. Ang OFWs ay tinatawagan na bumalik at bumoto at mag-contribute sa advocacy. Si Colonel Kerubin bilang reservist ay hindi po, retired na po yan, si Colonel Kerubin. Ano po yan? Medal of Valor awardee. Ay kinakailangan mag-explain tungkol sa kanyang calls for change noong 2024. At si Quezon ay laging nasa harap, battling legal hurdles gaya ng Supreme Court ruling laban sa kanyang party list nomination noong November 2024. Ito ay nagpapakita ng systemic bias laban sa matatapang na boses. Ang tawag na ito ay hindi sedisyon, it's democratic participation. Tanong, paano kayo mga OFW makakatulong pag-share ng stories niya sa comment section mga kaibigan? Ngayon, spotlight kay Attorney Rowena Guanzon, ang Queen of Bardagulan, dating COMELEC Commissioner, COA official, UP Law Professor, naging Chief of Staff pa yan ni dating Senador at yung maong Miriam Defensor Santiago. Siya hindi takot magsalita. Naging mayor pa po yan, naging mayor ng Cadiz City, dyan sa Visayas yata yan. Noong October 2024, lumampas siya sa interview time limit at nag-apologize sa COMELEC. Ngunit ito'y nagpapakita ng kanyang passion. Si Guanzon ay parang kape, mainit, matapang, at nagpapagising sa bayan. Sa kanyang Facebook may 879,644 likes at millions talking about her. Ay talagang kumikita na po yan si Guanzon. Imagine niyo po yan, piso per like. Meron na po siyang 879,644,000 pesos. Ay nako, grabe po siya. Siya ay public servant na laging pro-transparency. Endorsing Kerubin, mga kaibigan, ito'y dahil pareho silang anti-corruption. Sa 2025 budget issue, pinuri niya si Marcos sa kanyang response sa Duterte's claims. Ngunit critical siya sa injustices gaya ng Supreme Court quashing her congressional bid. Isipin nyo, mula sa kanyang bardagulan sa social media hanggang sa legal battles, siya'y embodiment ng Filipino resilience. Siya'y nagpapakita na ang hustisya ay hindi para sa mayayaman lamang. Bakit pabor tayo sa kanya? Dahil siya'y factual warrior. Hindi bias, kundi principled, mga kaibigan. Sa latest, si Guanzon ay umapoy sa kanyang mga pahayag, calling out injustices. Kasama ang ex-colonel, ang tawag sa Marines at OFWs ay parang sa peaceful reform. Hindi violence, kundi votes at voices, mga kaibigan. Mga kababayan, kung na-engage kayo sa episode na ito, i-subscribe na, i-like, i-share, at comment down below. Ano ang gagawin nyo para iligtas ang Pilipinas? Join the discussion. Iligtas na natin ang Pilipinas. Wag na po tayong magpakaano para sa higit pang witty, intellectual content tulad nito. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na Pilipinas sa dulo ng krisis, mag-ingat kayo at tandaan, ito po si #WalkWithLan.
At ang goal po natin ay magkaroon ng 1 million subscribers at malapit na po tayo dyan. Ang katotohanan ay apoy na hindi mapapatay. God bless the Philippines at mabuhay ang Pilipinas.